Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping. Salamat sa dumadagdag subscriber ng mga pre. Ay nako, eto na naman tayo. Impeachment na naman. Impeachment needs fair trial, not just majority vote. Constitutionalists. Meron ho itong 25,799 views. Pakinggan po natin. Ni Senate President Cheese Escudero, who is the presiding officer of the impeachment court, sabi niya, pwede daw pala talagang ma-dismiss yung complaint by a mere motion and a mere vote of majority of the senator judges. So, ilan na yung majority? E di 13. Oh, nako. Pwede palang ma-dismiss. Pwede pala yun. Even beef. Mantakin mo, 13. Ha? 13 boto, dismiss na yung kaso. Pwede, sabi ni Cheese Escudero. No? Gaganon-ganon si Cheese kanina, nung nagsasalita siya. Ha? Pag meron hong nag-motion to dismiss, pagbobotohan daw yan ng mga senator judges. No? 13. Marcoleta. Si Bongo. Bato. Jaime Marcos. Pesa. Basta. Kimo. 5 na. 8 na lang ako. Kung yun 8 alay lang ba nakuha ni Pulong nung nakaupo yung tatay niya na hanggang ngayon maingay pa, 51 billion. Pulong Duterte lang yan. Kung magbigay ng taga-kalahating bilyon o tag-1 bilyon na, yung 13 na, bigyan mo na lahat. Didismiss na yung kaso. Di ba mga boss? No. Lalabas ko kasi lahat ng baho eh. Ganito yan eh. Pakinggan muna natin si Attorney Cayosa. Mamaya magbibigay tayo komentaryo, reaction. Or the trial begins, attorney. What do you say? Well, sa tingin ko, kung susundin nila ang konstitusyon, hindi dapat. Sapagkat malinaw naman that the trial shall forthwith proceed. Paano ka mag-trial? Ang problema, Attorney Cayosa, yung konstitusyon na sinasabi ninyo, matagal na hong nilabag. Doon lang sa trial forthwith, nilabag na, di ba? Naging 4 months na nga, naging 4th puwet na ng itong Senado na to, di ba? Kung hindi pa nagsisimula, i-dismiss mo na ang trial. Ibig sabihin, pakikinggan mo yung ebidensya at argumento ng magkabilang panig. Kung sa simula pa lang, i-dismiss mo na, paano yung trial? So I don't think that's the proper interpretation of the Constitution. Of course, dahil mga senador sila, sila yung impeachment court, as he says, pwede daw gawin nila kung anong gusto nila. Majority rules. But even the Senate, as an impeachment court, should be guided by the Constitution. Opo, pero kung ako din yung depensa, yan ang magiging game plan ko. Hindi ko na paaabutin sa trial. Ipapanawagan ko na sa mga alay ko dyan, sa mga senator judges, na bago pa man mag-trial, pigilin nyo na mukhang ganun nga ang nangyayari ngayon. Parang rat-rating na natin ito. Diba? Yung kulay nila. Mismo. Yun na talaga mangyayari dyan, mga boss. Nalitaw na bago pa man magsimula ang aktual na paglilitis, attorney. Mukhang ganun nga, ano? Pero kung ako naman yung depensa at meron akong matibay at matindi at matinong depensa, di ba gusto mo malaman ng taong bayan yung depensa mo? Ang kaso nga, attorney, wala ngang matibay at matinong depensa eh. Itong si Sara Duterte, wala. Remember, isa lang doon sa 7 articles of impeachment ang lumusot,
convicted na siya. Kailangan lahat yung 7 i-acquit si Sara Duterte. Gaano kahirap nun, mga boss? Ha? At ang matindi nito, mga pre, pag yan lilabas lahat ang bantot, ang pagnanakaw, lahat, mga bank accounts, nabulat-lat, lahat yan, makikita, alam naman na ng taong bayan yan eh. Ang problema lang talaga sa mga friend, wala hong madiin na galaw ang taong bayan eh. Wala. Hindi nga, itong nangyayari ito kay Sara, masahol pa po ito kay Erap Estrada. Sa totoo lang, masahol pa. Oh. Tapos i-acquit mo, lumabas na lahat yung baho, kitang-kita ng napakaliwanag pa sa sikat ng araw na talagang itong si Sara Duterte magnanakaw. Mabibisto lahat. So, anong gagawin mo? Ha? Patayin mo na. Pwede naman pala eh. 13 boto lang eh. 13. Sabihin mo, tag-1 billion na yan. Hindi pa rin mauubos yung pera ng Duterte. Sa dami. Kepulo nga lang, 51 billion. Oh. Di ba? Tuloy pa natin. Para sa ganun, matanggal yung duda dun sa issue na ito. So, yun nga ang ginagawa nila. Instead na sasagot, mabigyan ng magkabilang panig ng pagkakataon na mag-atag ng ebidensya at argumento, sa kanila, huwag na natin paabutin doon. No. Bakit kaya? Diba? Bakit kaya? So baka lang kulang sila ng matinong argumento o kaya depende. Yun talaga, Attorney Cayosa. Yun talaga. Hindi lang kulang, walang matinong argumentong ilalaban doon sa mga 7 articles of impeachment. Diyan kay Sara Duterte, wala. Tsaka remember, isa nga lang doon sa 7 ang lumusot. Tapos na. Talagang hindi pa lulusutin. Kaya ngayon pa lang talaga, mga kamping, mga bossing, yan ang mangyayari sa totoo lang. Oo. Kaya doon ka na sa teknikalidad. Oo. Alalahanin po natin sa mga, kahit sa ordinary courts, yung mga motion to dismiss, yung mga ganyan, ay frowned upon. Kasi nga, the idea in due process is marinig magkabilang panig, saka ka maghuhusga. Hanggat maaari, i-avoid sana yung mga technicalities at yung mga shortcut na ganyan. Opo, pero attorney, ano kaya sa palagay mo ang magiging epekto nito o magiging reaksyon ng sambayanan sa ganito? Na ang tagal na po natin hinintay kung ano magiging kahihinatnan nitong impeachment trial nito. Tapos, mauuwi lang sa okay, thanks, bye. Ganyan lang ba tayo, attorney? Well, hindi dapat. At saka kung masusunod naman yung kagustuhan ng 9 out of 10, no? And that is a consistent figure sa maraming credible mga surveys. Gusto natin malaman ang katotohanan. So, dapat maganda nga itong ginagawa nyo na tinatalakay ninyo, and siguro yung iba pang mga grupo, iba pang mga legal experts at yung mga sambayanan na rin, iba't ibang sektor, maghayag na ng kanilang ang problema, mga boss, kaya malakas ang loob nitong sila Escudero, itong Senado na to, no? Pinarikiramdaman nila tao eh. Kung normal na, tingin nila sa mga butante, abnormal pa rin hanggang sa oras na to eh. Diba? May pera na sila, sa laki ng pera nila, na ibibigay sa kanila, kung sakasakali ang ganun ng baka kaya na nilang gamitin yan sa pagtakbo nila sa 2028. Kung ano mang posisyon ang gusto nilang takbuhin. Di ba? Yung sinasabing common sense. Simple mathematics, sabi nga ni Chis Escudero. Diba? Tuloy natin. At saka yun nga, nag-number 1 si Bongo eh. Alam na si Bongo,
kay Duterte. Si Bato, number 3. Marcoleta, Amy Marcos. Ito, si Crime Water. Si Villar. Nanganalo eh. Oh. Diba? Asa na sinasabing tao? Buti kung basta panalo. Number 1 si Bongo. 20 milyon tanga. Ay, tanga. Ang mga nagsiboto dyan, milyon-milyon. Alam na ng tao kung ano yan. Kung kaninong kampon yan. Di ba? Oh. Ganun na ang basahan ngayon, mga friend. Oh. Di ba? Tuloy. Kuro-kuro at saka panindigan dito. Kasi yung mga senador, politiko mga yan eh. So, they have to listen eventually to the popular ng taong bayan. Pero kung tahimik tayong lahat, malamang gagawin nila yung mga pinaplano nila na i-shortcut na lang ito. Butuhan na lang natin ito, kanya-kanyang. Ganun ang mangyayari dyan, attorney. Tignan mo. Ako yun ang alam kong mangyayari dyan. Oo. Hindi na uso ngayon yung integridad eh. Kapalan na lang talaga ng mukha yan. Oo. Pera na boy. Total, mananalo naman ako eh. Itong bibigay sa akin pera, total, magwawala yung taong bayan. Anong gagawin ng taong bayan? Sige nga. Mumurahin lang naman sila eh. Not unless na kaya nila lusubin ng Senado. Oh, wala eh. Kaya nila lusubin ng yun nga, ang Senado. O Office of the Vice President, kaya nilang patalsikin kagaya ng ginawa nila kay Erap. Oh, di ba? Kung kaya nilang gawin yan. Kaya siya sabi ko, doon ho talaga aabot yan eh. Sa karsada. Oh, di ba? Tuloy natin kay Atty. Cayosa. Loyalty na lang ito. Bahala ng katotohanan. Isang tabi na natin yan. Wala na yung due process. I-shortcut na lang natin. I-hijack natin yung constitutional process. So for that not to proceed, kailangan tinetelegraph din sa ating mga kagalang-galang ng senador yung sentimento at hindi lang yung pagkadismaya ng taong bayan, hindi kung minsan pakita na rin na galit ng taong bayan kasi gusto nating malaman ang punot dulo nitong issue na ito eh. May ibon ka ba dyan, attorney? May lovebirds. May ibon tumutunog yung ibon eh. Maraming ibon, marami kaming mga pandito, trees. Kaya. Ang sarap pala. sa lugar siguro. Hindi narinig ko na, akala ko sa amin. Sabi ko parang may humuhuning ibon. Yung pala kina Atty. Cayosa. Anyway, Attorney, maraming salamat po sa insights po ninyo. Sana nga po makinig. Although in fairness naman kay Senate President Chis Escudero, ang sinabi niya lang, pwede. Hindi naman niya sinabi na yun ang gagawin ng mga senator judges, Attorney. Tama yan nga naman. Careful naman siya ng possibility. But, as a Senate President, he has to exercise better leadership. Makinig ka, Chis Escudero. As a Senate President, you have to exercise Senate leadership. Tuloy natin. Yung hindi attitude lang na kung anong gusto niyo, yun. He has to brief his fellow senators, abogado pa man din siya, na ito yung pamantayan, ito yung guidance ng Constitution. I think that's part of the leadership. Duman na tayo sa ibang impeachment. Nakita nyo naman, yung mga nag-preside talagang in control sila at well-behaved yung mga ibang senador. So, ganun din sana ang kanyang gawin dito. Nung araw yun, attorney, iba na ngayon. Malayo na yung Senado nung araw sa mga senador ngayon. Bahala yung anong gusto nyo. Yung position nyo ba, Attorney Domingo, Attorney Igon, ay dapat bawal yung mga ganyang motion? Kumbaga kasi ang may control nun, yung presiding justice, pwede niya sabihin, no, that is not an allowed motion. Hindi pwede. Let's proceed. Dapat ganun. At saka wag na niyang hintayin yung nandun na sa publiko. Ngayon pa lang na nagko-caucus sila, nag-uusap, dapat meron na siyang mga malinaw na guidance sa mga senador. Diba? Kasi, it's not only for himself, but for the Senate as an institution, at saka yung impeachment process as an accountability mechanism, dapat pinapangalagaan nila ito.
Opo, thank you po. Pero Salamat. Sige, isa go na ahead. lang. So sa mga ganitong klase po mga pangyayari at mga pahayag ng SP mismo, sa palagay nyo sir, matutuloy pa ba talaga ito? Ay, dapat. Well, dapat. At sana nga. Sabi naman niya, posibilidad lang yan. But it would help sana kung in an exercise of his leadership, sabihin niya, ito sana ang maganda. Diba? Hindi yung bahala sila kung anong gusto nila. Pasensya tayo. It's not good leadership from a point of view, no? Na it's his responsibility na i-guide yung kanyang mga colleagues. Kahit co-equal mga yan, pare-pareho lang silang mga senador, but as long as you are the Senate President, ikaw yung timon ng impeachment court eh. Opo. So dapat ngayon pa lang, gina-guide na niya sila sa tama. Timon ba yan? Si Chis Escudero? Sasabihin niya na ikaw, ang tama. Mabilis sumagot si Chis Escudero. Oo. Pinagmamasdan ko siya eh. Talagang, Diyos ko. Tuloy. Natapos natin. Yung bang suporta sa mandato ng konstitusyon. Thank you. Maraming salamat sa insights po ninyo, Attorney Igon. Thank you. Ay, nako, mga boss. Ganito, mga pre, no? Namimiss ko siya. Ito, clash with Attorney Lim during impeachment trial. You cannot engage in a discussion or argumentation. Sumalangit nawa, Senadora. Why do you have to point out? Answer, yes or no? The allegations. I am tired of hearing your voice. The allegations of the complaint determine the jurisdiction We have of already the seen court that, Counsel. over the case, Your Honor. Do not override me. We've already heard that on your pleadings. You've said that in your motion for subpoena. You've said that in your memorandum. Do not be sententious because every hour counts. Kaya, madali lang naman sagutin itong pagtatanong na ito. Ito bang pinapasagot natin o respondent natin ay binibintangan mo sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Yes or no? Opo, Madam Senator, dahil nakalagay dito in violation of the Anti-Graft Absolutely, I and can read. Corrupt Give me the presumption of literacy and don't ever overstep yourself. Do not engage in a colloquy with me. As I pointed out during the Estrada impeachment trial, you are not supposed to discuss or argue during an impeachment trial, especially when you are speaking to an impeachment judge. Can we answer the questions, No. however, the way we feel No. it should be answered? You should answer according to the rules of court as determined by the Senate acting as an impeachment court. That is the rule here. The Constitution allows the Senate to promulgate its own rules of procedure. That has been repeated in this instance, and this is the end of this colloquy. How dare you raise questions to my authority? You cannot engage in what the law calls a colloquy with me. You cannot engage in a discussion or argumentation with me. I'm the judge. I preside here. How many years have you been in trial practice, counsel? 42 years. And what have you specialized in? Is it not true that you specialize in maritime law? In everything, Your Honor. What an impertinent answer. Let me go to the point. That Why do you have to point out? Answer, yes or no? the allegations, I am tired of hearing your voice. the allegations of the complaint. Yun ang Senado nung araw. Yun ang mga senador nung araw. No? Ngayon wala na eh. Mayroong mga magkabanggit pa ng Diyos at kung ano-anong kay puta. Ha? Ay nako mga boss. Ewan. Malayong malayo. Ngayon iba na talaga senador. Tsaka yun nga nasabi ko. Hindi ho ako naniniwala sa totoo lang na magkakaroon ho ng trial. Sa klase ng galaw ni Chis Escudero, hindi ako naniniwala. Sabi, tatanggapin niya pag may nagtanong sa kanya na kung ano, mag-motion to dismiss, botohan na lang daw ang gagawin. Kung sakaling tapos na. Wala namang pwedeng ikaso sa kanila. Kung hindi, pagmumurahin na lang sila ng taong bayan. Ngit-ngit ng taong bayan, yun lang ang pwede. Pagdasal sila mga matay na sila sana, gano'n. Mga gano'n. Yeah. Hindi naman sila pwede impeach. Pwede raw silang kasuhan sa Supreme Court.
grave grave use of authority, mga ganun, ang ikakaso, wala naman din yun. Eto na, pera na boy. Ha? Kaso na kayo. Diba? Supreme Court, kailan pa, ang importante, na-dismiss na. Pero sana mali ako sana mali ako mga friend. Sana mali ako. Pero sa tansya ko, yung takbo na yan, doon ang tungo niyan. Basta yan ang dyan mga friend. Pinapakiramdaman, ramdam na lang itong mga senador na ito. Pera-pera na lang ngayon ng eleksyon. Kaya ito na. Ano ba ngayon? Diba, 3 taon pa yata. 2 taon mahigit na lang. Diba? Makakalimutan na yan. Diba? Pagdating ng eleksyon, pag nangampanya ako, diba? Bakit? Tayong pera, bilhin yung boto yan. Diba? Ganun lang sa chances deron. Meron naman akong bulwato. Diba? Hindi naman lahat. Hindi ako boto. Diba? Ganun yun. Kung magsasagot si Escudero, ano yun ka na? Diba? Yung bulo ka na nanalo eh. Diba? Tignan mo si Duterte. Crimes against humanity kaso, dahil mo patay. Landslide pa ni Duterte. Diba? But, dismissing, tsaka hindi ka magsalain. Nagbutuhan naman eh. Sinong taas ang kamay? Sinong gustong dismiss itong kaso na ito? Dismiss na ito? Taas na. Dismiss na. Tapos na. Yung robe namin, gawin na lang kubrikama. Di ba? O kaya, tablecloth. Wala nung, Pero anyway, meron pa kaso di ba? Sa kaso naman, sasampahan ng kaso, kailangan daw, ewan ko gulo. Kailangan daw ma-impeach muna bago sampahan ng kaso, ng criminal case. Talagang mahirap bungguin pag itong klaseng mga halimaw. Mga Okay, nisto niya talino talaga to Sara, pero ang ganda yung si Attorney Claire, ang ganda ng kanan ni Attorney Claire nung tinitira niya ito. Kaya nga, dapat mag-ingat si Attorney Claire. Yung sana tatapik ko si Attorney Claire. Tsaka itong paano niya, ang galing talaga ng Attorney Claire Castro. Pero ito, mas magaling ba ito? Pakinggan niyo. Vice President Sara Duterte is questioning the purpose of an interim release provision in the International Criminal Court if it could simply be denied. The ICC... Kinikisyon niya. Bakit meron ba kayo interim release dyan? Dinideny nyo rin pala. Gaano ka galing nito, no? Sira talaga ulo nito sa totoo lang. Prosecution earlier opposed the request of former President Rodrigo Duterte for interim release to a still undisclosed country. In a media interview on Wednesday, June 25, the Vice President describes her father as an ailing 80-year-old. According to the Vice President, her father being detained is already considered an injustice. Well, sa akin lang, as a lawyer, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado? Gago ka pala Ba't nga ibibigay yan? Delikado nga yung crimes against humanity, kaso niyang tatay mo. Abogado ka, dapat alam mo kung dapat ibigay o hindi. Kung mo tatay mo, gusto mo ibigay. Baliw talaga ito. Tama yung sinasabi ni Atty. Lona Kapunan. Baliw. Tuloy natin ito sa baliw. Lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So, tumigil ka nga, Sarah. 18 years old mo. Bakit tumakbo pang mayor yung tatay mo? 80 years old na pala siya, matanda na siya. Diba? Tuloy mo. Parang napakalaking question nun.
The Vice President then denies that her Eh di, sabihin mo kay Kupalman. Kay Kupman, yan ang argumento niya na bakit kayo meron pa kayo interim release, di nyo naman bibigay sa tatay ko. Ayaw nyo naman i-release yung tatay ko, o, di ba? Alisin nyo na yung interim release kung gano'n, no, di ba? Ikaw naman, Sara, parang abugago ka talaga, abugaga. Meron nga mga kaso na pwedeng ibigay ang interim release, merong hindi, pwedeng i-deny. Tanga. There continues to pose a threat to witnesses of his alleged crimes against humanity. She says he has never lifted a finger against them when he was still in the Philippines. She also questions the basis of using her influence as vice president and her family statements against the ICC in opposing the request. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado. Hindi, at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para... Yan ang problema sa'yo, Sayad, eh. Ay, Sara, eh. Ha? Puro lahat mali. Kayo lang ang tama. No? Ang inong buhay niya. No? Meron bang ganon? Kayo lang ang pwedeng tama? Kayo hindi nagkakamali? Tanga na naman buhay ito. Yung administrasyon nga raw nito si Excellency, mga bobo raw kayo. Pero niliwanag ni Attorney Castro kahapon, ang ganda. Ang haba lang eh. Bukas topic natin yun. Nakakatuwa. Si Attorney Claire talaga, oo. So, nagdidigong tuloy ako. Inaantok na po ako eh. O, tuloy mo, Sayad. Ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. However, the Vice President acknowledges that it is the prosecution's job to oppose what the defense proposes. She also admits that she has yet to actually read the prosecution's opposition in full. Rodrigo Duterte is facing crimes against humanity charges before the ICC in relation to his administration's bloody anti-drug campaign. Alam niyo naman palang uupos ng prosecution yun eh. Padadaldal mo. Diba mga friend? Ay, magkulab na po tayo. Talagang pag itong ayaw mo na si Digong eh, kumbaga sa in the bag na yun doon. In the bag na yun doon. Hindi na yun makakabalik talaga, malabo na. Lalo na nagsalita na nga si Justice Secretary Rimulya na wag niyong pakakawalan yan. Diyan na lang yan. Sabi nga ni Rimulya eh, hirap na pinadala dyan, tapos pawawalan nyo lang. Diba? Kailangan ito talaga, mapuwersa ng tao. Sinasabi nga ng mga survey na kailangan matuloy ang trial na yan. Itong kay Sara Duterte at ang magkalabasan ni Kanganak. Kung may depensa kayong maganda, sabi ng Atty. Cayosa, kaso wala yan, siguradong wala. Maski pa, kalkalin mo yung 16 na mga abogado kinuha niya. 16, tapos padidismiss lang yung dahil sa technicality. Puta na. Paano taong bayan na po talaga dapat kumalab. Magandang gabi hot tayo, magkukulab na ha. Basta yun lang, para sa akin mga friend, pag natuloy huyang trial na sa Senado, milagro na po ng Panginoon yan. Ibig sabihin, may natitira pang hiya itong mga senador nito. Pero, lamang sa lamang, acquitted po yan. Hindi po yan makukumbig. Pero yun nga, bakit pa natin, i-acquit na rin natin, didismissin na natin. Isang sapak na lang para tulog na. Ba? Bakit kailangan pag 2 suntok? Isang solid na lang. Mga senador, tirahin na natin to. Diba? Total, sinisisi naman Escudero. Inupuan niyo kahit ng Senado. Tagtirak-tirak yun. Puri nyo, ha? Ang gayon.
Jeff Ramos na, shout out ha. Crisus, shout out. Marilo Lebron, shout out ha. Wala, Marilo, hindi ako nagla-live. Kasi papasok yung mga halimaw o manggugulo lang sila sa atin. Masaya tayo, kukulab tayo. Diba? Raul Villanada, shout out. Giting Suherox at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul ulit oh. Nga naman talaga ng DOJ ang tulungan ang mga nangangailangan ng hustisya. Maganda yan, Sep, di ba? Raul ulit oh. Sa nakaraang 6 na taon, ngayon lang uli tayo nakakita ng sekretaryo ng hustisya na nagtatrabaho at tama pa ang trabaho. Totoo. Pero yung ano kanina yung kila Secretary Ronald Llamas, pinapakita nila yung galaw ni Remulla nung araw na uniteam pa ang itong si Marcos at si Sara Duterte. Malayong malayo kaysa sa ngayon na war na sila. Meron libro, no? The Dutertes din ang nagpapahamak sa sarili nila dahil pasaway sila at nauuna ang bunganga nila. Tama ka dyan, Mary. Noel Tenko, shout out. Time of reckoning, karaoke. At baka mangyari din sa Senate hearing yan na magkabaliktaran. Sana, Noel. Ha? Pero mukhang malabo. Librado Ludovico. Sa galaw ni Cheese, mukhang gusto kong mag-trial at kaso nagbutuhan naman majority vote, di ba? Wala na akong magagawa dyan, di ba? Ganun lang yun. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe in healthy. Yan ang bayad mo ngayon, tandang dutae sa mga pinagagawa mo sa bansang Pilipinas. Diyan ka mauutas. Totoo yan. Malamang yun. Pero, kung susundin niya ang aking payo, mag-hunger strike ka. Yan ang gawin mo. Tal, gusto mo rin lang maging Ninoy o maging bayani pala. Okay. Joke yan, buti naman at na-deny ng ICC request ng mga halimaw. God bless ICC. Diba? Alberto Olaero. Karoke, sobrang kayabangan ng tatay nilang baliw. Digong Duterte, pag sisipain ko pa yung mga ICC, anong sabi ni Digong Duterte? I am the punisher, I am the policer, Karoke. Sa Pista Bunao. Isang magandang gabi po, kuya, at sa pamilya mo pong mahal, at sa mga kawarriors, at higit po sa lahat, sa Panginoon po nating lahat. Wow, isang napakagandang balita po nito na di napabigyan ang hiling ng kampo ng mga halimaw. Lord, maraming salamat po sa galaw niyo ngayon ng gobyerno. Tama lang po yan, Sec. Boying Remulla. Sa action mo po, good job po kayo dyan. O, diba? Nga sabi ko Mamimili lang siya Hindi na mahirap piliin yan Doon ka sa sinusuka o dito ka sa ganun lang yun. Hindi naman tanga si Boying Remulla para kumampi pa sa'yo. Napakinabangan mo. Kung napakinabangan ka ni Boying, napakinabangan mo si Digong, napakinabangan ka rin ng Boying. Joselito, mabait, shout out. Chupista Bunao ulit. Peperahan lang ng mga abogado ni Sara kasi alam naman nilang tiwali ang kanilang kliyente. Totoo yan, Chupista. Chupista ulit. Matulog na po tayo ng mahimbing at bukas, makalawa, nasa ICC na mga halimaw. Good night po, kuya, at sa mga warriors. Good night. Shout out, Michelle, Edwin, Mike, my friend, Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Hi, dapat lang talagang huwag payagan. Yan ang naigrant ang interim release ni Digong. At di naman tanga ang mga taga-ICC dyan. Yun nga, para payagan itong demonyong tao na ito. Yan ang parusa sa kanya ng mga ginawang pagpatay sa mga Pinoy. At least, nabigyan ng due process. Kung tutusin, kulang pa nga yung parusa na yan sa kanya. Dapat nga dyan, unti-unti siyang patayin nang maramdaman niya ang masaktan ng unti-unti hanggang sa mamatay ito. Kagaya ba nung ginawa nung pumatay sa mga sabungero?
Killing ni Sokol pala ginagawa ron. Putang ina. Lalagyan ng ano rito, barbed wire, tsaka pinipilipit. Tapos tinapon doon sa Taal Lake daw. Nilagyan ng pabigat para hindi lulutan. Ay nako. Lahat ng kademonyohan nangyari sa administrasyon ng Halimaw. No? Elizabeth Iscareo, salamat din kay Rimulya. Natutulungan niya ang daw ang mga witness na mahihirap na mag-witness against Digong Duterte sa wakas. At may go signal si BBM. At dito unti-unti na siguro tumutulong ang ating gobyerno magkaroon ng hustisya ang mga pamilya EJK na war on drugs kuno ni Digong. God moves in a mysterious way. At saka yung mga namatay na sa bungero, matataas na tao raw ang utak doon. Bukas. Yun ang talakayin natin. Hanggang Korte Suprema raw pwedeng mag-utos Sino ka? Para makalapit sa Korte Suprema. Ha? Mukhang Mundo Cheng. Ha? Kulang pa nga pati pamilya ni Digong at pamilya ni Bato bilang kabayaran sa mga pinagpapatay nilang dalawa mga inosenteng biktima na halos lahat ng mga dukha at may mga mahirap sa buhay ay pinagpapatay na parang mga hayop lamang. Narapat lamang patayin din ng mga pamilya ni Digong. Ganon din si Bato para makamanos ng kaunti ang bayan. Sana ganon. Mundo ulit Pre, ano ba ang kinaraot ng mga mamamayan sa inayubak ng Digong nito? Tapos na siya, ordinaryong tao na lang siya. Mas kaunting respeto hindi dapat bigyan pansin dahil wala naman siyang nagawang maganda sa bayan kung puro kasamaan lang. Totoo. Sa atin. Pero sa mga kampon niya ay marami. Mary Chat, shout out. Mukhang unggoy si Digong. That's why he shows his junjun. Elizabeth Iscareo ulit Dagdag comment ko pa Dagdag comment ko pa po, Xerox. Tama taga ICC na may mga magagawa pa din itong si Digong kapag magkaroon ito ng interim release. Kasi nakakalat pa din ang mga DDS ito. At andyan pa yung mga anak niyang bise, si Bruhang Sara at iba pang mga alipores nila na naghandang pumatay ng dahil sa pera at para sa kanila. Kasi nga kaya nilang magbayad ng malaking halaga para magpapatay ng isang witness at yung kukontra sa kanila at alam ito ng taga-ICC. Totoo. Tsaka meron silang meron nga silang death squad si Kibulog, hindi natin alam kung yung death squad tsaka Angel of Death, parehos. No? Baka iisa yun. Diba? Mundo Cheng ulit Pati mga dinador ng mga Duterte, hindi na rin dapat patagalin. Patagalin pa ang mga yan. Habang nariyan pa ang mga PI na yan, lahat ng batas ng Pinas ay baluktot. Katak, dapat itumba na rin lahat sa ikanauunlad ng bayan. Mahirap nga kasi. Lahat ni bayan, shout out. Mahirap magtumba ng mga ganyan Nasa kanila nga yung mga magtutumba paano? David Alin Mendoza, shout out Good evening po, Karox. Tama po. Sinaka Waldi at Senator Trillanes tungkol kay Duterte. Matapang lang po siya sa salita, pero sa totoo po, duwag at manduduro lang siya. Totoo yan, David. Madaldal lang. Oo. Marami rin akong kilalang mga ganyan dahil yung tatay ko nga, marami siyang kaibigan ng mga ganyan. Yung talagang mga galing sa mga talagang mga hindi basta-basta, pero hindi sila madaldal. Diba? Pare Mundo, si Endong Cristo nga takot sa kagat ng aso pero sa bala hindi. Mundo Cheng, walang magaling na tao o sino ka man pag ikaw ay pinagplanuhan, todas hinayupak ka. Bagay. Shelly Jaser, shout out Ginalit nila Amy Bongo Bato at Robin Siboying Rimulya at iba pa dahil sa kidnap Senate hearing kuno nila.
Yan tuloy, lumaki lalo problema nila. Tama ka dyan, Shirley. Galing mo talaga kayong mga DDS na mga senador. May araw din kayo. Mga walang hiya kayo. Darating din ang bad karma ninyo. Totoo yan, Shirley. Galing mo, ha? Ted, shout out, Ted. Mabuti na lang madaldal ang mga anak ni Digong at mga DDS. Sa kada daldal nila, lalong naipit si Digong sa ICC. Sige, mga DDS, sigaw nyo pa ng Duterte nyo. Kalat ni, good morning, Kasani. Labatibahin mo ng patagilid ang mga tanga. Kasani, hala, bira. God bless your family. God bless, Kalat ni. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Shout out, mga bossing. Friend Dolor Garcia. Friend Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, shout out, ha. Sabi ni Friend Sherwin, Katipunera po ng Cavite, kumakaway at mabati po ng mangiti sa iyo, Sir Rox, sa buong Team Rocky Warriors the Great. Balik ingkong na naman ang topic natin. Today, Sir Rox, talagang pamilya tayo po palagi araw-araw, parusang walang katapusan para sa ating mga Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, di po tayo tinatantanan ng mga hinayupak na pisting yawa, Sir Rox. Napakalupit po talaga, Kuya Eddie. Yan. Kasumpasumpang panahon nang dahil sa mga buhayang hagum na hagum. Anong klaseng Tagalog yan, tiyatili ka? Hagum na hagum. Kung kailan po matatapos, ang lahat po yan ay ang tanong. ICC daw naging sagot. Hinuli siya't ikinulong. Takot ka ba yung ingkong? Bakit doon siya itinapon? Kasalanan ba daw maging pogi? Super na hot yung Digong. Mga babae nag-aaway kahit pa siya'y nakakulong. Tula ito, Tia Denica. Di ko alam anong meron sikreto ang ating ingkong sa Senado. Daming gunggong, kampi dito, kampi doon. Kaya sila purok champion. Ang lahat daw ay gagawin, ilulusot ng mga kampon. Super pogi nilang lolo, di daw dapat nakakulong. Tawa-tawa, Tia Denica. Galing mong magtutula, ikaw, Teresa Marie, shout out. Thank you, Sir Rox, for sharing the news. God bless your family. God bless, Teresa Marie. 3JC Opo. Sir Rox, akala ko ba sabi ni Sara gusto niya ng impeachment para daw magkaalaman na? O bakit niya pinapadismiss? Akala ko ba matapang mga Duterte? Akala mo lang yun. 3JC Opo lang. Alam mo, Sir Rox, kapag sandamakmak ang abogado mo, ibig sabihin nun, guilty ka. Sinabi mo pa. Magtatago ka sa mga abogado mo. 16 ba naman? Pag hindi pa siya naipanalo niyan, ewan ko na lang. Malapit na. Ilang araw na lang, baka before Christmas, panalo na si Sara. Dismiss ang kaso. Umaagos ang pera galing sa China, kaya kunin lahat ng abogado, kinikampanilya sa buong Pilipinas. Kulang pa yung 16. Di ba? 3J show po ito. Hindi papayagan ng ICC dots na makapag-bail. Itatago yan sa China. Maiisahan mo ba ang ICC? Papunta pa lang si Atty. Koopman, nakabalik na ng 5 beses ang ICC. Alam ng ICC ang kapasidad ni Digong, ang impluensya niya, at kayang-kaya niyang magtago kahit naman ang prosecutor, alam nilang nangyayari kung baka makabail si Digong. Siyempre. Tsaka ang problema dyan, hindi pumayag si Boying Rimulya. Na bigyan yung interim release siyang halimaw. 3J pala ito. Yung dalawang babae na bata pa, mukhang mas bata pa kay Sara, wag niyong sabihin na in love yan kay Digong. Di makapalag si Hanilet kasi ka-level lang din niya yung dalawang kulasisi. Kulasisi daw o di Xerox o kulasisi talaga yan. Mary Lebron, no skipping ads. So, salamat. Shout out, Mary Lebron. Sabi niya, panakot lang ni Inday yung 16 na lawyers niya. Pinapakita lang niya na hindi marunong dumipensa sa sarili niya. No, talaga. Hindi, gusto raw niya meron yung vlog, hinahanap ko Gusto ko na talaga ng ano ito? Bloodbath Kaso sabi ng mga senador sa mga abogado ko wag daw Kaya lang daw sila, lang namang sayang lang ibinabayad ko sa kanila kung di ko susundin yung payo nila. Sinabi niya yan. Diba? Mukha kami ginagago, Sara. Romeo Kalusa, shout out. Biro mo,
Dismiss ang kaso, 20 milyon agad. Parang budol eh. Isipin natin, sa dami ng abogado ni Sara, meaning guilty. Yun na yun. Halatang-halata naman, di ba? Kung wala siya kasalanan, tangin na, maski si Mang Kepeng, attorney of Kepeng, pwede niyang kunin eh. Pag wala kasalanan eh, hindi mo kailangan ganun katitindi abogado. Ha? Ay, sabi ko nga, dapat pag yung mga abogadong mataas maningil, tapos natalo, dapat niya kasama na makulong. Wilfredo Contreras, shout out. Labanan ako ng pustahan, hindi talaga papayagan niya ng interim release. Siya mismo ang dahilan sa pambabastos niya noon sa ICC. Ganun din yung kanyang mga ang mga supporter na siniraan ng mga judges, itagaw niya sa ulo ni Bato, hindi yan papayagan pasamantalang makalaya. Alam ng ICC na hindi na yan babalik para umaten ng trial. Totoo yan, Wilfredo. 3J Show ulit to. Ha? Naku, paano yan, Sir Rox? Tutulungan pala ng gobyerno ang mga witnesses ng prosecutor na pumunta sa dahig. Wow, libre pa masahe. Na-stress na naman ang mga DDS. Bugok sila. Tinitira nila sila Rimulya eh. Tangina, wala naman kayo sa posisyon. Kami, nasa posisyon kami, mga ulul. Sabi ni Rimulya. Sunod-sunod na yan. Pag lumabas yung warrant of arrest ni Bato, dampot din yan. Tingnan mo. Bato. Kimo ha, paalam ka na kay Mariel. Pangako mo yan. Sasamahan mo sila sa dahig. Mariel Pabianak, shout out. Datorin po tayo sa mga ka-warriors. Meron nga pong kasabihan, ang lahat ng sobra ay nakakasama. Tulad na lamang ng nangyari sa pamilya ni Duterte. At makikita natin sa mga galaw, pananalita nilang binibitiwan, wala pang remorse o pagsisisi sa mga nagawa nila. Ganun kababa ang tingin nila sa maliliit na taong bayan. Kaya di nakapagtaka na darating din ang pagbagsak nila. Sana lang matuto silang humingi ng tawad sa Diyos. Diyos! Ba't sila hihingi ng tawad sa Diyos ko? Naman anak ko. Sa impyerno nga sila pupunta eh. Higit sa lahat, tapos na sa mga taong inapili nila at patuloy na inaapi. Ginagamit, stop na po ako tayo. Masyado na naging emosyonal ang comment ko. Tanging dalangin na lang hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. God bless, Marilo Castro. Alberto Ulaero. Karoke, anong sabi nyo kay Digong Duterte? Mabulok ka na talaga sa dahig. Huh? Karoke, anong sabi nyo kay Digong Duterte? Mabulok ka na talaga sa dahig, Netherlands. Magpadalang ako ng asin sa dahig, Netherlands. ICC, parang hindi mabulok. Mapadala ka ng asin, parang hindi mabulok si Digong. Jan Dimango, my friend, shout out ha. Mission accomplished mga boss. Oo, hanggang bukas. Oo. Tapikin natin, marami tayong tatapik bukas. Oo, sana makadalawang vlog ako. No? God bless mga friend. Paulit-ulit. No? Pag gumalaw ang kamay ng Panginoon. Doon lang Sara na ito talagang nagigil na rito. Tinitignan ko lang galaw ni Atty. Claire Castro dito eh. Pero nawa naman eh, Atty. Claire, sana maging maingat ka. Oh. Parehas matapang eh, di ba mga friend? Pero ang iba lang kay Atty. Claire, meron siyang dokumento, yung tapang niya may dokumento. Hindi kaya ito si Sara Dota eh. Ang tapang nito yung yung dila niya. Ha? Magandang gabi mga boss. Kapal ng muka. Yun ang tapang nito, kapal ng muka, sobra. Totoo lang to Sara. Nakakaharap pa, no? Nakakapag ano pa, puta. Hindi ho ito ordinaryo, hindi ho sila tao. Tama sabi ni Secretary Ronald Llamas. Sila ay mga werewolf. God bless. Night.